Isang pinagparang umaga po muli sa ating lahat. Good morning po! Medyo medyo malamig ang panahon sa loob, yung sa labas mainit po. So ngayong umaga po ay March po. March 2. Sana we pray na ang buwan na to ay mas lalo tayong pagpalain ni Lord. At naniniwala tayo na kahit nakakaranas tayo minsan ng mga matitinding pagsubok sa buhay, pero si Lord, lagi rin natin tatandaan na andyan lang siya. Kung minsan, kaya natin nararanasan para mas lumapit tayo sa Kanya. No? Ngayong umaga po, ang tema po na ibinigay sa atin, ang ating pong tema, ay yan po about mission. So bakit iyan ang napili ng ating mga pastor na pag-usapan? Napakahalaga po niyan mga kapatid ngayong umaga sapagkat ang misyon po ng Panginoong Hesus na hindi natapos, ipinasa niya po ito sa mga apostol at maging sa atin. Ang misyon po na yan, nung si Kristo ay namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit, ang nagpatuloy po niya ang mga alagad, ang mga apostol. Subalit, nung nagmisyon ng mga alagad at mga apostol, namatay din po sila lahat. Ngunit, hindi po yan dyan nagtatapos, kundi nagpapatuloy po sa pamamagitan natin sa panahon natin, sa ating henerasyon. Ang sabi dyan, ang misyon ni Kristo ay misyon mo. Ang misyon ni Kristo ay misyon ng church. Ang misyon ay sermon sa isang talumpati na naghihikayat po sa ating lahat. Sa ating lahat, naghihikayat po yan. Para sa daw po? Para makiisa sa misyon ng Diyos na ipalagana po ang Ebanghelyo. Ang ating pong text dyan, pakilagay na kapatid ang ating text, Mateo. Bakit yan? Kasi yan po ang tinanggap natin lahat. Yan po yung Great Commission. Sabay-sabay nga po natin basahin ang ating text ngayon. Maaari po bang tumayo tayong lahat at basahin natin na sabay-sabay? Ang sabi po dyan, kaya puntahan ninyo sa lahat ng inuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan. Maraming salamat. Tayo po isang daling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, tunay nga po na kami ay nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Bigyan niyo nga po kami ng sapat na kaunawaan, Panginoon. Lakas ng loob, Panginoon, kung paano namin maunawaan at paano namin maibahagi ang iyong salita na aming tinanggap, Panginoon, bilang isang mananampalataya, bilang iyong tagasunod. Salamat nga po, Panginoon, sa umagang ito. Nawa, maisa katuparan ito. At pagdalangin din namin na patuloy mo kaming samahan. At sa gawain ito, ikaw ang mataas at mapangalan. At ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Sabi po dyan, ang mission daw, ang mission ay isang sermon po o talumpati na naghihikayat sa mga tao na mag-isa sa misyon ng Diyos. Para saan? Ipalagana po ang Ebanghelyo at gawing mga alagad ni Jesus ang mga tao. Disciple po, maging disciple. So, yan po ay medyo na maliliit. Malabo po kasi yung salamin ko. Ganun po talaga.
Sa pinasa po natin, sabi doon, kaya puntahan ninyo. Sabi diyan, puntahan ninyo ang lahat ng lahi at gawing silang mga alagkakasunod ko, sabi ni Jesus. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Sa pagsunod po, mayroon pong pangako ang Diyos. Kung tayo po ay susunod. Ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Ang sabi, inilagay kitang liwanag sa mga hintil upang maipangaral mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Hanggang sa dulo po ng daigdig, pero tayo nasa Kumandara, Talamang Barco at sa Jig. Hindi pa po tayo masyadong lumalayo. Pero kung ang utos po niyan, may 3 pong elemento na nakapaloob sa disciple making. At sabi nga po ng ating pastor na napagtiwanan ni Pastor Juan, si Pastor Johnny Gago, part niya po yung pag-disciple. Sa mga susunod po doon, tuturuan tayo kung paano mag-share, paano ba natin dalhin yung approach, paano ba tayo makikipag-usap, paano ba natin mawiwin ang isang tao. So napakahalaga po ng tinanggap natin na yan. Kahit alam na natin, mas marami pa tayong matututunan sa pamamagitan noon. So hindi pa po yung binababa ni Pastor Johnny. Dahil ang layunin po talaga kung bakit meron tayong simbahan, meron tayong church, at bakit merong Kristo na ibinigay ng Diyos, ay dahil po ito ang layunin niya. Ang ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. So lahat po tayo na tumanggap nito ay may trabaho. Lahat po tayo. Maaaring ang bawat isa sa atin, yung iba, ay hindi pa natin nakita ng lubusan kung ano yung kabutihan na yon. Kung bakit ang iba mayroong pagtakot na mag-share ng gospel. Ang gospel po, kapag tayo po sumusunod dito, ibinabahagi natin ito sa iba. Mga kapatid, ang sabi ng Diyos yan, kasama natin siya hanggang sa mga huling panahon. Huling panahon, napakatagal nun, habang buhay tayo. Kapag sinisya, alam niyo mga kapatid, hindi naman ito patalinuhan o sabi natin, pagalingan sa pag-share. Yung simple karanasan natin sa buhay, dahil nandito tayo, unang-una na sabi ni Sister Tess, bilang isang mananampalatayano, isang Kristiyano, masaya siya ang puso niya na nakikita yung mga kapatid. Tapos may mga kapatid na sa simple, uy sister, magkape tayo. Sabi ko sa kanya, lagi naman kape na parang yung ko yata marami na eh. Puro na lang kape, diba pilit kumain naman? Lagi na lang kasi yung message ako, hindi ka dito magkape tayo. Lagi pang bungat yung kape, no? Pero masarap po ang kape. Dahil yan din gusto ko sa umaga. Laging kape, pero black lang ako. Kasi mas yung 3-in-1, hindi nagiging maganda sa kalusugan ko yun. Lalo, kung may gatas naman, ang sabi ng iba, yung kape, pampanervyos. At yung gatas, pampalakas. Kapag lagi kang uminom doon, lalakas ang nervyos natin at hindi tayo lalo makakapag-share niyan. Siyempre, matatakot tayo eh. So, pero ang salamat sa Diyos kasi nga, ang puso niya, tanda natin ito, no? Tayo natin ito. Masaya ba kayo na nandito ngayon? Amen! Pasakpakan natin yung Panginoon. Alam mo bakit? Iyan yung love, yung bunga na naandun sa gilid na yun. Fruit of the Holy Spirit. Ang una doon ay love. Ang fruit po ay, isa lang sa ibang salin po kasi fruit lang. Iba fruit, yung bunga. Pero nasa ibabaw niya ay love. May mga nasa ilalim po noon. So, kapag meron love, nagiging masaya tayo. Makita natin si kapatid. Uy, si kapatid. Lalong gumaganda, lalong pumupugi pag nakita o pag-araw ng linggo, no? Ang mga anak ng Diyos, lalo lagi kang nasa gawain niya. Araw-araw kang pumupugi, araw-araw kang gumaganda.
Yung dati, yung mananamit mo, ano lang, parang pangkarniwan. Ngayon talagang pwede na mag-preach. Sabi ni Pastor Raji kanina, baka pwede si kapatid na mag-preach ngayon. Nag-request na. Sabi niya, hindi pa handa. Okay. Darating ang panahon, hindi man dito sa pulpito mag-preach, sa labas ay pwede. Meron po tayong matatawag na street evangelism. Mga kapatid, ang ibang kasabi po sa SOG, yung iba sa street po sila sa labas. Yung ibang mga pastor, nag-preach po sila sa kanto. Ganon din kami nung araw doon. Meron doon Bible reading kami sa may tapat ng Cebuana, ngayon na bago, sa may, ano ba tawag doon? Pag-asa. Doon sa kanto na yun, naglalagay ko yung mahal na araw, naglalagay ng isang tent doon, at lahat ng mga inimbitan doon na magbasa ng Bible, ng Word of God, ng 5 minutes lang. So, lahat doon nagpupunta at nagbabasa nung araw yun. Pero ngayon, natigil yun mula nung nag-pandemic na dapat hindi tinitigil, na dapat pinagpapatuloy. Parte po kasi yan ng mission natin, ng bawat isa sa atin na kailangan i-share, ibahagi ang salita ng Panginoon. So, napakahalaga nito. May tatlong elemento ang nakapaloob po sa disciple making. Una po, ang una, sabi dyan, ayan, malabo ko talaga sa lamin, dito lang ako. Una, puntahan ninyo. Ang sabi dyan, puntahan ninyo. Pupuntahan natin sila, aabutin natin sila. Sanay kasi tayo na nag-i-invite lang, tama? Nag-i-invite lang. Eto, kanina bagit ko yung kape. May nag-invite sa inyo. Sabi natin, hindi man kapatid natin sa pananampalataya, no? Kahit kaibigan na natin, kapitbahay, inimbita ka magkape sa bahay nila. Pagkakataon mo na yun. Pag may pagkakataon na nasingit sa pinag-uusapan nyo, hindi po pwede, hindi mapapansin ng mga kaibigan natin ang buhay natin na binago ng Diyos. Amen? Amen. Hindi pwede, hindi mapapansin yan. Tayong mga anak ng Diyos, mananampalataya ng Diyos, at yung mga yung mga unbeliever, magkaiba po. Maging sa pananamit, maging sa pananalita, maging sa pagkilos niyan. Magkaiba kaya mapapansin at mapapansin po yan. Kasi ang taong binago ng Diyos, nagta-transform po yan. Kung dati, lagi ka nakasimangot, ngayon lagi ka na nangangiti. Iyon po yung anak ng Diyos. Babaguhin tayo yan. At mananagana ang pag-ibig, yung love na nasa atin. May express natin ito, masishare natin ito. At tandaan po natin, no, pagkakataon natin, kapag may nagyakak magkape, sama niyo kami. Sama niyo kami. Masarap yung kape. Lalo nang masarap, mahaba ang kwentuhan yan. At kapag mahaba ng kwentuhan, pwede natin yan maisingit ang Word of God. Kasi ang lahat sa ating buhay, ano man ang meron tayo, si Lord po ang nagbibigay niyan. Tandaan pa natin si Lord galing po kay Lord. Kaya kahit kape lang ang ating pinagsasaluhan, kape, masarap po yan. Dahil may kasama po yan kwentuhan. Meron po yan marites. Hoy, ang marites hindi yung mga kaibigan na yung sinisiraan na. Yung marites, ibinibida natin si Kristo. Si Jesus. Pero hindi na maiwasan, no? Mas masaya may marites ng konti na. Kung ba't ayaw nyo? Totoo naman yun kapag nagkukwento, may naman marites talaga iba Pero tandaan natin na laging sentro si Kristo, no? Kasi yan yung bumabalansi sa lahat ng bagay. Minsan, kaya nga, pag may mga nananalangin, no, laging humihingi tayo ng tawad. Baka mamaya mo, minsan sa mga pagbibiro, minsan sa pagsasalita, mayroong mga nababanggit na hindi ukol. O kaya minsan hindi maganda. So doon, balik po tayo. Sabi dyan, puntahan natin sila, abutin natin sila. Yun ang pagkakataon pag may nagyayang magkape. Kami, ginagawa ko po kasi yan. At lagi kasi natin ginagawa yung pag-iimbita. Tapos pag ilang-imbita natin, hindi naman sumasama, nananawa tayo. Tama? Napapagod tayo. Pero may pagkakataon naman na pwede na lang natin silang sharean. Parang araw, pag sila tinawag ng Diyos, ang pag-share po natin, part po yan ng pagtatanim. Nung Miyerkules po, Wednesday, yun po ang topic, yung parable of the sower. Yung mga bibig itinatanim. Pag yan po napakinggan at matabang lupa ang nabahaginan niyo po,
maniwala po tayo sa hindi. Hahanapin po niya si Lord. Kasi mag-usap po yung nalalago sa puso. Magkakaroon siya ng kauhawan doon. Magkakaroon siya ng curiosity. Hahanapin, ano kaya yun? Gusto ko malaman kung ano yung sinasabi na yun. Kapag umatin siya dito, mas lalo niyang mauunawahan. So, iyon ang trabaho natin. Una, puntahan natin sila, aputin. Tapos, ang sabi, dalhin natin, kung hindi natin sila madala sa church, dalhin natin yung church sa kanila. Ano bang ibig sabihin nun? Yung church na dadalhin natin, hindi natin ito kaya bitbitin, building to mabigat to Tayo po yung church. Ang sabi ni Kristo, gibain mo ang simbahan na yan. Kasi hindi naman simbahan sinabi doon. No? Ang templong yan. At itatayo mo yan sa pagdadatang araw. Tinutukoy po ni Kristo, tayo po yung church. Dadalhin natin sa kanila upang ibahagi ang salita ng Panginoon. Sabi niya, puntahan natin sila, gumawa ng mabuti sa kanila, i-share natin ang gospel sa kanila. Lucas chapter 4 verse 18 hanggang 19. Ang sabi niya, ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ng magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Sinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag sa darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Si Lucas po ang karakter niya, bakit ganyan sa magsalita dyan? Si Lucas po kasi, ang kanyang gospel ay tungkol po yan sa mga mahihirap, kahabagan. At laging ang paghatol ng Diyos, ang pabor ng Diyos ay laging sa mga mahihirap at naaapi. Ang gospel po, ang kakaiba po sila ng dinadalang mensahe kung paano nila i-deliver ito, paano nila ito ibinibigay. Kaya sabi dyan, hinirang daw siya upang ipangaral ang magandang balita. Isinugo ako upang ipahayag sa mga bihag. Bihag po ito ng kasalanan. Hindi naman po talaga sila mga bilanggo, kundi bihag ng kasalanan upang lumaya. Tandaan po natin doon sa chapter 8 ng John, verse 17, no? Makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Yung katotohanan na yun, yung paglaya na yun, hindi yung tungkol sa dahil nakakulong tayo, kundi tayo ay lalaya sa kasalanan. Sa sino man sasampalataya kay Kristo. So, tuloy po natin, ang utos ay puntahan, abutin, at ipahayag, ipangaral sa kanila ang magagandang plano ng Diyos. Ano, ito tanong po, ano-ano ang mga plano ng Diyos sa atin? Ang una po dyan, sila ay lalaya sa pagkabihan po ng kasalanan. Ay kalawa, makakakita ang bulag. Sila ay gagaling. Darating ang pagliligtas ng Diyos upang sila ay maligtas. Ang pagliligtas po ng Diyos, hindi lamang po isahan. Kaya po tayo mayroong John 3:16. For God so loved the world. Buong mundo po, lahat ng tao, gusto ng Diyos ay maligtas. Kaya niya ibinigay ang Kristo that He gives only begotten Son. Kaya po niya ibinigay ang pagliligtas po ng Diyos. Isa po sa napakahalaga po, isa lang po yan sa napakahalagang ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi lamang isa, nais ng Diyos ay lahat. Kaya kung tayo nandito ay naligtas dahil sa tinanggap natin, dapat din po natin ito ibahagi sa iba. Mga kapatid, yung mga nasa labas, hindi po nila alam yan. Hindi po nila alam ang mga ganito. Kasi wala po silang napakinggan. Kung ito ay may babahagi natin sa kanila, mapapakinggan nila. Napakahalaga po ng bawat isa sa atin. Nasa kapirasong karanasan natin kung paano natin tinanggap ang biyaya ng pagliligtas ng Panginoon, dapat po natin itong ibahagi sa kanila. Magmalasakit tayo sa kanila. Sino-sino dapat ang bahagi na natin? Una po, sa ating pamilya. Salamat sa Diyos at ako po, ang aking pamilya, mas mga nauna po yan sa akin ng mga naging Kristiyano. Ako po ang pinakahuli sa kanila. Kaya nung ako nawin nila sa pamagitan po yan ni Pastor Eugene, pinag-apoy din po ng Diyos ang binhing na tanim niya sa puso ko.
Kahit hindi po ako marunong, kahit hindi ko po siya naiintindihan, unti-unti po ipinapaunawa sa atin ng Diyos. Sa lahat po ng mga trainings at sa mga pag-aaral, halos nasa 11 years din na po ako dito sa Kingdom of the Christ Church. Mas mga nauna na po sila. Pero kahit ano pa man nangyari mga palikuli-mo o pagsubok sa buhay namin bilang mananampalataya, nung nag-uumpisa pa lang, sinasabi ko nga po nakakaya nung una po akong sumali o lumalo-lalo sa mga pagtitipon nila, mayroon po mga Bible study at mayroon din po exam. Ang akin pong exam ay 0. Nakakatuwa. Dahil sa pagtataga ko, ang kuwag na kukuha ko lagi ay itlog. Dahil nakakahiya, ano ba naman, Lord? Lagi na lang akong 0. Sabi ni Lord, magbasa ka kasi. Yun ang mga bagay na ibinigay sa akin ng Lord. Kailangan ko pala magbasa. Kasi pag exam, nung high school ako, ganun po ako multiple choice. Pag multiple choice, madali lang yan. Seconds, tapos ko na yan Lalo pag true or false, sagot ko lahat yan, tapos na ako, uwi na ako. Hindi ka naman doon masisiro. Pero pag binasa mo yun, ininawa mo yun, mapiperfect mo yun. Pero tayo, mayroong mga katamaran. O sino hindi? Maliban talaga yung mga nag-aaral dito, may mga valedictorian dito ng araw, mayroong mga matatalino talaga. Pero karamihan sa atin, nung estudyante pa lang tayo, mahilig tayo sa tsamba. O wag yung tingnan, bakit ako lang ba? Siguro kayo din. Totoo, ang ganun din, lalo pag namanalang true or false, tapos na ako yan. Kasi hindi naman yan lahat true, hindi naman yan lahat yan ay false. Di siyempre, mayroon din doon tatama. Ganun ang walong araw. Pero unti-unti kong natutunan, maging ito kasi naglalarawan sa ating buhay, no? Lalo na tayo ngayon mananampalataya. Wala na pong patsang-patsang. Kailangan natin basahin yung manual ng buhay. Bakit? Ang direksyon po nito, dapat hindi tayo maligaw. Hindi na po usap pa ngayon. Nasa end times po tayo. Kaya nga po tayo mayroong vision. Dahil kung nga sa panahon natin ay end times, baka maging huli na ang lahat para sa iba. Na dapat may trabaho tayo na gagawin. Lalo na po sa ating pamilya. Kung meron po sa ating pamilya na hindi pa nakakakilala, i-share na natin, ipakilala natin si Kristo. Sino ba itong Kristo na to? Ano ba ang kaya niyang gawin sa buhay natin? Mga kapatid, nandito tayong lahat. Kaya niyang gawin. Willing lang tayo magpagamit. Ang totoo, bawat isa sa atin, magtataka kayo kung bakit paano nyo na-i-share ang gospel. Hindi dahil sa sariling talino natin. May mga taong matatalino talaga, pero ang pag-share ng gospel, kailangan tayong manalangin lagi, pray kung paano natin ito i-deliver. At siya ang magsasalita para sa atin. So napakahalaga mga kapatid. Ang ikalawa ay bautismuhan ninyo sila. Siyempre kasama po ang bautismo sa tubig. Yung may mga nabagong sumunod po sa water baptism dito. Pakitas na ang kamay kung sino-sino sila. Pakitas ng kamay yung mga bagong nabautismuhan lang po. Mga ilan po sila, 4 lang nandito. Pero marami po sila. Salamat. Ay, 6 pala. Ako pasal ko rin yung iba. 7. Pero marami po sila. Karamihan po mga taga-Jade po. So salamat sa Diyos kasi yung pagsunod po sa water baptism ay isa po itong utos kasi ng Diyos kung bakit natin ginagawa. Yung water baptism, maaring ang iba ay parang baliwala lang. Pero tandaan natin, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yung ipanganak na muli sa tubig, sabi po nila, ang may sabi po niya, si John. So napakalaga, isa po yan sa mga bagay, isa lamang po yan sa mga bagay na gagawin natin, parte ng pagsunod. Kasi pag hindi natin sinunod, ang sabi, hindi raw natin makikita ang kaharian ng langit. Ang born again po, pagiging ang pagkapanganakan muli, hindi lamang po yan tungkol po sa paglulublob sa tubig, kundi sa salita rin po ng Panginoon. Iyan po ang
nagbabago sa atin na maipanganak tayong muli. Kaya nga sabi ko sa verse 5 niyan, kailangan mong ipanganak sa tubig at ipanganak sa Espiritu. So, lahat po ng bagay na ipinahayag ng ating Panginoong Hesus, dapat po maranasan natin, masunod natin. Hindi man lahat, ang mahalaga, sumusunod tayo. Kasi parte po ng kahinaan natin, hindi po talaga natin kayang sundin ang lahat ng ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Ang sabi niya, pero hindi lang iyon, kundi patuloy silang ilapit sa Diyos. Ano bang ibig sabihin? Hindi lamang sa water baptism o sa hindi lamang ang baptism sa tubig. Kaya dapat patuloy pa rin natin silang ilapit. Anong ibig sabihin? Tulungan. Yung mga newly baptized po, kailangan natin silang tulungan, i-guide, upang patuloy silang makalapit sa ating Panginoon. Napakahalaga po ng trabaho ng bawat isa sa atin. Ang totoo, hindi naman tayo lahat ay ganoon ka-matured. Ang iba, meron mga matured, yung iba, hindi pa masyado. Ano bang ibig sabihin ng matured? Yung iba po, nakakaunawa na po kung ano yung sinasabi ng Panginoon through the Word of God. Pero yung iba po, hindi pa. Kaya may trabaho pa rin tayo, hindi lamang po sa labas, maging sa mga kapatid kung paano natin mapapalakas, paano natin maigantay, paano natin matuturuan. Dito po sa atin, meron po rin madali po magtanong. Salamat nga si Sister Ann, meron laging nagtatanong daw sa kanya. Siyempre, parte po ito, hindi po dahil nagtatanong ay mahina siya o wala siyang alam. Kundi, kaya siya nagtatanong para mas maunawaan niya. Ako po, lagi po ang nagtatanong lalo na kay Lord, ano ba ang dapat mong gawin? At sa pagtatanong natin, may mga bagay tayong matututunan. Kahit na tayo ay marami nang alam, kailangan pa rin natin magtanong. Kasi mayroon mga kapatid na ganito, ang nalalaman ni kapatid na hindi ko nalalaman, malalaman ko na ngayon dahil na-share niya sa akin. Hindi kasi sabay-sabay ang paglago niyan. Meron mga nauna, meron pong nahuli. So, gaano nalagay ito? Bakit kailang matutunan natin ang mga bagay-bagay? Para magamit din natin ito sa iba na ma-share. Sino na ba sa atin ang nakapag-share? Sige po. Meron na ba mga nakapag-share sa atin pagdating sa ating pamilya? Ayan po, si Nanay Rosita. Si Nanay Nila. Ayan, marami po sa atin. Ayan, si Kuya. Tayo mga kapatid, minsan, may nagkukwento kahapon sa akin, may pumunta daw dito yung dating umaatin sa atin. Sino ang nakakilala sa kanya? Ano pangalan niya? Ako kasi hindi ko matandaan yung pangalan niya Basta may umaatin sa atin dito na kapag manamit siya, akala mo siya yung ang tawag doon? Yung taong lagi. Parang gano'n, dumating siya. Tapos, nag-share siya. Ang sabi niya, kayo kasi, sabi niya doon sa barter ba? Barter tawag doon? Barter? O, tagatawag siya. Sige, ganon. Nag-share siya doon. Ang sabi niya daw, yung mga hindi nagbibigay na galit pala, huwag na kayong magalit kasi hindi naman ako masama. Kasi ako, kinikilala ko ang Diyos. May takot ako sa Diyos. Nag-share siya doon ng Word of God. Sama kayo sa akin, sa amin, sa sinisimbahan ko. Itong tao na to, kung titignan mo pa na andito siya, siguro nakikita niyo na to. Nakikita siya, siguro punta niyo siya dito. So, ako, namamangha ako, ganun lang siyang tao, pero kaya nang magsalita. Napakahirap gawin nun. Huwag na kayong magalit sa akin. Sabi nga, huwag ka nang magalit. Kasi ako naman may takot ako sa Diyos, hindi ako masamang tao. Yung iba nga nagbibigay sa akin. Kung wala naman nagbigay, okay lang naman. Dahil ako may takot sa Diyos, kinikilala ko ang Diyos. Kung gusto nyo makilala ang Diyos, sumama kayo sa akin. Di ba? Pagparte ng pag-i-invite. Kasi hindi niya alam kung paano niya i-share ang Word of God. Hindi niya kabisado ang mga Bible. Ang Bible verse na halimbawa, ganito si Kristo. Ibinigay si Kristo para sa ating kaligtasan. Sa simpleng pananalita niya, ang mga tao pag nakita ko, ang makikita siya na ganoon, tayo makikita, mamamanga sa kanya. Bakit? Dahil sa kalagayan niya,
Titingnan siya para siyang gusto-gusto lang siya. Pero ang sabi ng Bible dyan, mapalad ang mga taong maliliit. Hindi yung mga bata lang ang sinasabing maliliit, yung kalagayan sa buhay. Ano man yung antas ng kalagayan mo, mapalad tayo. Bakit? Lalo na kung sinishare po natin ang salita ng Panginoon. So, ang sabi dyan, hindi lamang sa bautismo, no, kailangan tulungan din natin silang patuloy na mailapit sa Lord. Hindi lamang mga kapatid natin dito, maging sa labas. Mas lalo na yung mga nasa labas na hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. At ang ikatlo po ay turuan. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tuturuan sila, hindi lang doon sa mga Bible study, o mga aralin sa Biblia, kundi tulungan silang makasunod kay Jesus. Kaya paglalaanan natin sila ng panahon para ma-disciple. Yun lang ba mga ipinag-aralan o matataas na posisyon ang pwede mag-disciple? Pwede rin po. Meron po tayong kakayanan na magturo sa iba. Kaya lang po, kailangan din natin magpatuloy sa pag-aaral. Maisanin natin ang pag-disciple po, isinasarin natin yung mga nalalaman natin, natututunan natin sa kanila. Kailangan natin yung isanin. Darating po ang panahon na yung mga tagapagsalita po dito sa unahan, lilipas po yan, tatanda po yan, mawawala po yan, umaaring ipadala kung saan-saan lugar. At kailangan mayroon po malit, kaya po mayroong disciple making. Kailangan ng pagdi-disciple, ang sabi dyan. At pagkatapos ma-disciple, ano ang masusunod na? Isi-send out, isusugo sa labas. Kaya nga yan ay mission. Ang topic po natin, mission. Kailangan din silang isugo. Sabi ni Jesus, ang sabi dyan, sabi ni Jesus sa mga alagad niya, matapos na siya mabuhay ng muli at magpakita sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinuko ako ng Ama, kayo ay isusugo ko rin. Pagkatapos niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Sabi po dyan, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Tayo rin po, matapos na hubugin, matapos tayong makapakinig, mayroon pong paspas ang Diyos sa atin upang ito ay ipangaral din natin. Kailangan din natin gawin yung nais niya, yung mga inutos niya. Ang sabi, sa 21, sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano isinuko ako ng Ama, isinusuko ko rin kayo. Pagkatapos sila iningan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Lahat po tayo, mayroon pong tinanggap. Kasi kung wala pong tinanggap, hindi po magbubunga. Mayroon pong bunga yan. Ang mga Kristiyano, mga mananampalataya, mayroon pong tinanggap. Naaalala po natin, mula nung i-declare natin ang ating mga sarili. Sino ba nakakatanda? Nung isinuko natin ang ating mga sarili, ang sabi natin sa panalangin, Panginoong Jesus, ikaw na po ang maghari sa ating buhay. Isinusuko ko sa iyo. Simula ngayon, ikaw na ang ating Diyos at tagapagligtas. Isinuko natin sa Kanya. Sino daw may-ari ng buhay natin? Si Kristo na po, si Jesus. Dahil isinuko natin ito, may ibinigay din sa atin ang Lord. Hindi lamang ito sa mga alagad. Dahil may ibinigay siya sa atin, mayroon pong bunang gagabay at nag-iingat sa atin. At nagbubunga po ito. Nakikita po ito. Ang bunga po niya, makikita po natin ito, love, gentleness, kindness. Nagkakaroon po siya ng bunga. Magmamanifest po ito sa buhay natin. Mayroon pong manifestation. Makikita at makikita, hindi po maitatago ang bunga iyon sa buhay natin, mga kapatid. Kasi, mayroon na pong nagkukontrol sa atin. Halimbawa po, mayroon kang gustong gawin na labag sa Diyos. Ang sabi, anong mararamdaman natin? Uy, what? Masama yan. Meron din po bulong ito. Uy, sige, gawin mo yan. Gawin mo na yan. Siyempre, meron din po tayong gabay.
huwag mapapahama ka dyan. Iyon po ang sinasabi natin, ang bawat isa sa atin ay mayroong tinanggap na nag-iingat at nagtatanggol sa atin. Kasi pag gumawa tayo ng hindi maganda o gumawa tayo ng masama, ano ang tendency? Ano ang mangyayari? Mapapahamak po tayo. Tingnan po natin minsan, may mga pagkakataon sa buhay natin na muntik na tayong ma-aksidente. Yung mga nasa labas, kung ano man ang nangyayari sa atin sa labas, mapapansin na lang natin, hindi siya napahama. Bakit? Meron pong nag-iingat sa atin. Laging meron pong nagbabantay. Nangyayari po ito, hindi lamang po sa mga Kristiyano, maging sa labas. Yung mga hindi pa mananampalataya, meron din pong nangyayari, lalo sa mga bata. Alam niyo kung bakit? Maging sila man, kahit hindi pa sila nakakapakinig ng salita ng Diyos, iniingatan din sila ng Diyos. At ang nais ng Diyos, sila yung kailangan natin abutin. Kasi sabi po ng Biblia, mayroon pa siyang mga tupa na nasa labas ng kawan na kailangan natin ipasok, kailangan natin makasama saan? Sa paglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo po, pag pinag-usapan po ang mission, isa pong mission, pag pinag-usapan po yan, ang totoo po, isa po sa pinakamahirap gawin. Sino na po ang nakakagawa nito? Isa po yan sa pinakamahirap gawin. Ang totoo po, unang-unang kasi nating makahinaan, kung paano ba natin uumpisahan, paano ba natin i-share. Paano ba na ang approach na gagamitin natin? Pangalawa, maglalaan tayo ng oras. Iniisip natin, punta ko kaya doon si kapatid, si kaibigan, pumunta kaya ako sa isang lugar na ganito. May mga kaibigan ako doon. Ay, wag na lang, napakainit ng panahon dito lang sa bahay. Ang totoo, yan po yan ang isa sa mahirap gawin. Pero kailangan natin gawin. Ipag-pray natin lagi. Kasi utos po yan sa atin ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa po sa atin. Isa pong utos yan. Sunod po tayo. Isinugo ng Ama ang anak. Sabi dyan, isinugo ako ng Ama, ipinadala ng Diyos si Jesus para sa isang particular na misyon. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Ito po yung mga trabaho natin. Ipinakita ng Panginoong Hesus na parito siya para hanapin ang mga naliligaw. At ang mission yun, ipinasa po yun sa atin. Sino raw ang maghahanap? Tayo na po yun. Alam niyo po, hindi lamang po yan sa ibang tao o nasa labas. Una po dito lagi ang ating mga pamilya. Ang sabi, malinaw po yung mga naliligaw. Hanapin upang iligtas. Saan sila ililigtas? Sa kapahamakan po. Ayaw natin mapahamak ang ating mahal sa buhay kasi pag dumating ang pagkakataon, ang panahon ng paghuhukom o ng rapture na tinatawag, tapos nakita mo yung mga mahal mo sa buhay na doon sa kabila, ikaw na dito, ano kaya ang mararamdaman mo? Ang kwento po ng Panginoong Hesus doon sa mayaman at si Lazaro, nakiusap kay Lazaro, yung mayaman, ang sabi ng mayaman, ano sabi doon? Amang Abraham, utusan nyo naman po si Lazaro. Papuntay mo doon sa aking ama, sa bahay ng aking ama. Pakiusapan mo, tulungan. Bigyan nyo sila ng babala, mabigyan ng babala, na huwag na silang mapunta sa kalagayan ko. Ano sabi ng mayaman? Napakahirap ng kalagayan ko. So, hindi natin gugustuhin na ating mga mahal sa buhay mapunta doon sa mahirap na kalagayan. Kaya yung tingnan, isipin natin ngayon, makita mo lang ang anak mo o ang pamilya mo ang nahihirapan. Nag-aalala tayo, tama? Lalo na pag dumating ang time na ganun. Magmalasakit tayo. Tayo nga nandito, ligtas tayo. Amen? Ibahagi natin ito, i-share natin. Dalawa lang kasi ang pagpipilian ng tao. Ang sumunod at sumuway.
Sabi diyan, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Kailangan nating gawin. Tulungan natin hanapin ang iba, yung mga naliligaw. Sabi, isinugo ng Ama ang anak. Isinugo ng Ama, anak at Espiritu ang church o iglesia. Isinugo. Sabi diyan, ang misyon iniwan sa atin ay to make disciple of Jesus to all nation. Yun po yan. Kailangan natin gawing mga alagad. Ang sabi po, buong bansa. Pero hindi po natin kayang gawin yun. Kailangan natin magsimula dito sa malapit. Kailangan natin trabahuhin. Sinabi pa niya na tayo ang kanyang mga witness. Witness po sa Acts. Ayan po. Sa Acts o Gawa, chapter 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Magiging saksi tayo. Kailangan natin gawin. Tayo yung mga nakakita. Tayo yung mga tumanggap. Tayo ang kanyang kinatawan dito sa mundo para ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Bago tayo, meron pa pong sumunod, si Pablo. Si Apostol Pablo po. Ano po sabi ni Pablo? Ang sabi ni Pablo, ito nga ang aming ibinalita, pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. At hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At kami ang kanyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensahe ito. Kaya nga, mga sugo kami ni Kristo at sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik kayo sa Kanya. Sino ang tinutukoy ni Pablo? Lahat po ng nakakarinig, naaabot ng kanyang tinig, na sabi na manumbalik. Si Apostol Pablo ang ginamit upang mapakinggan natin ang mensahe upang tayo man ay sumunod sa gawain ito, sa misyong ito. Napakahalaga po ng iniwan na mensahe ni Apostol Pablo para sa atin. Malaki po ang trabahong iniwan sa atin. Sa simpleng pagbabahagi nito, nasusunod natin ang kanyang utos. Ano ang utos? Kailangan ipahayag, puntahan natin, abutin natin. Gawin silang mga alagad, turuang sumunod. Sabi niya, ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo na sa pamamagitan namin, nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyo maging kaibigan kayo ng Diyos. Tingnan niyo po, nakikiusap pa si Paul kung paano para maging kaibigan ng Diyos. Ang ibig niya sabihin, lumapit tayo sa Diyos. Sundan natin ang kanilang ginawa. Kung si Apostol Pablo, ang mga apostol ay naging sugo, ganun din tayo. Sa mga nagbabahagi po ng salita ng Panginoon, ng magandang balita, ang tawag po sa atin ay mga sugo ni Kristo. Kaya pa natin tanggapin ito? Ba't ayaw nyo? Oy kapatid, mapalad kayo kasi yan isa yung privilege na mag-share tayo ng kanyang salita. Bakit sino pipin natin? Si Kristo po yan, pinapakilala natin. Bitbit po natin siya. Ang sabi ng Biblia, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ay powerful, makapangyarihan. Kapag yan dala-dala natin, ang mensahe niyan, ang mabuting balita, ang pasapangalan ni Jesus, maliligtas ang lahat ng tao, makapangyarihan po yan. Huwag po natin ikahiya yan. Kailangan po natin manindigan. Kailangan po natin itong dalhin. Pag tayo po tumayo at nagsasalita, ang nakikita po sa atin ay si Kristo po.
So mapalad po kayong lahat. Tayong lahat, mapalad po tayo dahil tayo ang tumanggap nito. At hindi po ito nakakahiyang sabihin. Ipagmalaki natin ito sapagkat ito ay isang pagkakataon para sa atin. Kasi yung iba, hindi po nila ito maiintindihan o maunawaan. Kaya dapat i-share natin ito sa kanila. Ipaliwanag natin ito sa kanila. Ano ang kahalagahan nito? Ano ang magiging benepisyo mo kapag napakinggan at nalaman mo kung sino si Kristo? Kapatid, maliligtas sila. At yan ang layunin po ng Diyos. Ang makasama natin sila sa pag-mission din. Ipapasa po natin yan sa iba. Dahil doon, nakakasunod po tayo sa utos ng Diyos. Ito po ang huli. Ayan po. Conclusion po tayo. Ang sabi diyan, sa 1 chapter 17 verse 18, isinugo mo ako rito sa mundo, kaya isinusugo ko rin sila sa mundo upang mangaral. Sino po ang tinutukoy? Tayo po iyon na mga tumanggap kay Kristo. Maliwanag po, tandaan po natin, isinugo mo ako rito sa mundo, kaya isinusugo ko rin sila sa mundo upang mangaral. Ang mission ng Diyos ay siya rin mission ng church. Mission natin lahat. Iyan po ang mission ng bawat isa sa atin. Kaya kapatid, kung ang mission mo hindi po nakaayon sa mission ng pag-aakay ng mga tao, mga kapatid, nakakalungkot po iyan. Kailangan maging tagasunod tayo ni Jesus. Kailangan po nakaayon ang ating puso sa pagmimisyon ng Diyos. Magpagamit tayo mga kapatid, i-share natin ang magandang balita sa iyong buhay, sa ating kapamilya, mga kaibigan, at makibahagi tayo sa misyon ng Diyos. Iyan po ang pinag-uusapan dyan. Bakit? Hindi lamang kapatid, nagtatapos sa ganito ang ating buhay na naglilingkod. Kailangan meron tayong gagawin. May pangako ang Diyos. Ang pangako ng Diyos, sasamahan tayo maging sa huling panahon. Ang pangako, ang mga ipinangako ng Diyos yan, tinanggap na natin. Hindi ba kayo masaya? Tandaan po natin, may mga tao sa lipunan natin na kapag nangako pag nakaatinda ba tayo, may mga tao sa mundo na nangako, tuwang-tuwa tayo. Uy kapatid, pag may nangako na, lalo sa mga politika, hindi po ako against sa kanila, no? Pag nangako sila na ganito, akong bahala sa inyo. Uy, tawang-tuwa tayo, palagpagan mo. Pero ang pangako ng Diyos, binigay na sa atin yung kaligtasan. Minsan, malungkot pa tayo. Kailangan maging masaya tayo kasi ang pangako ng Diyos, kapag ang Diyos ang nangako, maniwala ka kapatid, hindi po yan nabibigo at totoong mangyayari yan sa buhay natin. At dahil dyan po tayo magtatapos. Sa huli po, may pangako sa atin ang Diyos. Sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Hindi lamang yan ang ipinangako ng Diyos. Maraming ipinangako ang Diyos sa atin at karamihan sa mga iyon na ibigay na sa atin. Tayo po tayong lahat at dyan po tayo magtatapos. Hallelujah. Hallelujah, God. Aming Diyos Ama, sa umaga po ito, nagpapasalamat po kami sa iyong salita. Salamat sa mensahe, sa kabila ng kami ay mahina.
Panginoon, tulungan mo kami kung paano namin dadalhin ang mensahe ito upang amin pong maibahagi sa aming kapwa, sa aming pamilya, Panginoon. Lord, ang bawat mensahe, nawa, Panginoon, magkaroon ito ng kapangyarihan, anointing, Panginoon. At ang mga kahinaan namin, O God, Ikaw ang magsalita. Gamitin mo lamang ang bawat isa sa amin. At salamat nga po, Panginoon, na sa aming kahinaan, mas magamit mo ito, Panginoon, upang Ikaw ay maparangalan namin. Makasunod kami sa kalooban mo, sa layunin mo, Panginoon, kung paano mo isinugo ang iyong anak, ganun din, Panginoon, amin din po tinatanggap sa aming buhay na magawa namin ang misyon na ito, Panginoon, ang maibahagi, maabot namin ang mga kapatid namin na wala pa sa iyong kawan. Dakilang Diyos, sa aming mga kahinaan, mas higit na makilala mo kami, makita ka sa buhay namin, magamit kami. At salamat sapagkat kami nakikita mo ngayon na sa mga darating na araw, sa mga susunod na panahon, Panginoon, mas darami kami, Panginoon, sa lugar na ito upang sumunod, Panginoon, sa iyong pagmimisyon na ito. Salamat, O God, at ang bawat kahinaan namin ng ito, Panginoon, ay sadyang pinalakas mo na. Magkaroon na kami ng boldness, Panginoon, kung paano magpapahayag. At nawa, O God, kung hindi pa namin natatanggap, nawa, Panginoon, ang puso namin at ay isipan, Ikaw, O Diyos, ang gagamit nito upang makilala ka, maparangalan ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa mensahe nito at nawa, O God, Ikaw ang aming naparangalan, Ikaw ang aming nataas, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Hindi po, makakaupo na po tayo mga